Dahil sa hangarin kong makatulong sa mga kapwa ko low carbers, hindi talaga ako sumuko na gawin ulit ang lumpia wrapper. Coconut flour pa din ang gagamitin natin para lahat maka-afford sa paggawa nito. Sa resiping ito, makakagawa tayo ng 15 pirasong medium sizes na lumpia wrapper. Ang isang lumpia wrapper nga ay nasa 0.82 grams ang kanyang net carbs. This time, bukod sa malambot ang gagawin nating wrapper, crispy pa siya kapag pinirito. Ganito nga siya kapag pinirito, at ang maganda dyan, para talaga siyang regular na lumpia wrapper. Syempre, malalasahan pa din ang nyog dahil nga coconut flour ang gagamitin natin. Pero mas okay ito kesa sa regular na high carb na lumpia wrapper. At syempre, pwedeng-pwede din ito sa mga nagki-clean low carb. Baguhan pa lang sa paglo-low carb or sa mga may pinapagaling pang mga sakit, tinesting ko na nga siya agad para masigurado ko talaga na malutong nga siya kahit nahanginan na or medyo lumamig na. Pakinggan mo ito, ganito siya kalutong. Umpisahan na natin ang paggawa ng mixture para sa ating lumpia wrapper. Sa isang bowl, magsukat lang tayo ng kalahating tasa or nasa 50 grams ng coconut flour. Lagyan din natin ng kaunting kurot or pinch of salt at isang kutsara or nasa 12 grams ng santangam. Paghaluin lang natin sila ng mabuti. Dito ay gagamit tayo ng electric hand mixer para mas madali ang paghalo. Gagamit tayo dito ng 2 at kalahating tasa ng tubig pero paunti-untiin natin ang paglagay habang patuloy ang paghalo para hindi siya mamuo. Ganito lang nga ang ginawa ko hanggang maubos ko na ng lagay ang tubig. Pagkatapos ay maglagay tayo ng 1 kutsara ng coconut vinegar at paghaluing mabuti. Ganito na nga ang kanyang kinalabasan. Huwag kayong mag-alala, hindi nyo malalasahan ang vinegar kapag naprito na siya. Ngayon naman ay gagawin na natin ang lumpia wrapper. Paalala lang na ang kawaling gagamitin dito ay dapat ang non-stick na pan. Hindi din tayo gagamit ng mantika. Painitin lang natin ang kawali bago ilagay ang lulutuin nating lumpia wrapper. At dapat ang init ay mahina lang para hindi masunog ang ating lulutuin. Gamitan na lang ng daliri para mapakiramdaman kung mainit na ang kawali. Dito ay kailangan din nating gumamit ng baking brush. Gamit ang baking brush, kumuha lang ng kaunting mixture. Ipahid lang natin ito sa kawali. Kung makikita nyo, parang ayaw dumikit ang mixture. Ito ang unang pahid. Kailangan nating gawin ito para kumapit ang mixture. Nipisan muna ang unang pahid. Ang ginawa ko nga dito, pinahid ko lang sa isang direksyon. Kukuha ulit tayo ng mixture gamit ang brush, at i-brush naman natin sa ibang direksyon naman katulad nitong ginagawa ko. Gawin lang natin ito hanggang kumapal ng kaunti ang ating gagawing wrapper. Dapat iba-ibahin ang direksyon ng pagbabrush para kumapit ang mixture. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa ang pagbabrush nang hindi naka-fast forward para makita nyo talaga kung paano siya gawin at para hindi din kayo malito. Okay na ang ganito, hindi makapal at hindi din masyadong manipis. Hayaan lang natin ito hanggang maluto na siya. Malalaman natin kung luto na siya kapag umalsa na ang gilid ng wrapper at tuyo na ang wrapper. Hintayin na mawala sa pagkakadikit ang mga gilid. Yan ang senyales na luto na yan. Sa pagluluto natin ito, hindi dapat magkulay ang wrapper. Kung mangyari ito, masyadong mainit ang kawali mo kaya babaan lang ang init. Kapag umalsa na, tanggalin lang. Ilagay sa plato at takpan ng cling wrapper para hindi tumigas. Ulitin lang ito hanggang maubos na ng luto lahat. Paalala lang na, kapag nagtutubig sa loob ng cling wrapper, tanggalin ang pambalot at pahiran para matuyo or palitan na lang ng bago.
Syempre tubig po yan, tutulo yan sa lumpia wrapper. Coconut flour pa naman gamit natin. Siguradong manlalambot at masisira ang ginawa nating wrapper. Para nga masiguradong matagumpay itong aking recipe, ay gagawa tayo ng cheese lumpia. Balutin ko lang itong nahiwa kong cheese sa aking kakaluto pa lang na lumpia wrapper. So ganito na nga sila. Hindi na kailangang basain ng tubig para masarado dahil madikit naman. Naglagay lang ako ng coconut oil sa kawali. Pinainit ko lang bago ko pinirito ang aking cheese lumpia. Namangha ako sa pagprito pa lang dahil ang kulay niya, golden brown talaga at mukhang malutong. At hindi nga ako nagkamali dahil malutong nga talaga siya. Kung nagustuhan mo itong video, please follow me, like and share this video. Thank you.